Sino nga ba ang ayaw ng bakasyon? Well, sa simpleng sagot, ang mga negosyante gaya ng PCCI. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na labis-labis na ang mga regular at special holidays dito sa Pilipinas. Kailangan na raw bawasan ang mga ito dahil meron na raw itong negative impact sa productivity and competitiveness ng ating bansa. Paano na tayo makakaligaw ng mga foreign investors kung puro tayo holiday? Lumutang po yan matapos sabihin ni Senate President Jesus Escudero na kailangan i-rationalize ang dami ng mga holidays dito sa Pilipinas. Nagkasundo raw ang Senado na huwag na munang aksyonan ang mga panukalang nagdaragdag ng mga holidays sa Pilipinas. Sa bilang kasi ng PCCI, halos isang buong buwan na po ang mga bakasyon o walang pasok sa Pilipinas kada taon. Tayo raw may pinakamaraming holidays sa rehiyon at hindi pa kasama riyan ang mga local holidays like Araw ng Manila, for example, o yung mga okasyon kung kailan merong sakuna gaya po ng bagyo na medyo madalas. Pero kung titingnan mo, marami-rami rin ang mga bansang mahilig sa holidays. Ang India merong higit 40 holidays sa kanilang kalendaryo at bakit hindi? Ang dami naman nila mga Diyos. Sunod ang Nepal na may 35. Indonesia meron pong 28, ang Malaysia 25. Pero ang Thailand, 16 lamang at ang Singapore, Vietnam at China, 11 lamang ang kanilang mga holiday. Pero dagdag pa ng PCCI, pahirap daw itong maraming holiday sa mga maliliit na negosyo na walang pambayad sa holiday pay. Pahirap din daw ito sa mga trabahador na no work, no pay dahil hindi rin sila pinapapasok kapag holidays. So siyempre, walang bayad, walang sweldo. Yun lang, ang unang tumutol sa panukalang ito ng PCCI, mga grupo rin ng manggagawa. Ayon po sa nagkaisa Labor Coalition, wag nang pakialaman ang bakasyon ng mga manggagawa, lalo't ito lamang ang panahon na sila'y nakakapagpahinga. Pagtuunan na lang daw ng pansin ng gobyerno ang mga dahilan ng low productivity o yung tunay na dahilan ng low productivity, gaya po ng heavy traffic, mababang sahod at kontraktualisasyon. Ang banat pa ng labor leader na si Leody de Guzman, insulto lamang ito sa mga manggagawa na siyang kumakayod araw-araw. Sabi niya, ang tunay na kulang daw sa productivity ay ang ilang ahensya ng gobyerno gaya na lamang ng Kongreso. Ayon po yan kay Leody. Kung tutusin kasi, ang Kongreso ang ahensyang marami talagang araw na walang pasok. Halimbawa, ang session sa Kongreso 3 times a week lamang mula Monday hanggang Wednesday. Liban na lamang kung gusto mong mag-attend ng mga committee hearings. Ang Huwebes at Biyernes, pinapaubay na lamang po sa congressman para sa tinatawag na constituency work sa kanilang distrito na bahagi naman dapat ng kanilang trabaho. Kung titingnan mo rin ang congressional calendar ng parehong kapulungan, marami po ang recess ng Kongreso. Halimbawa, noong 2023, last year, ang unang recess pagkatapos po ng first regular session, mula po yan sa March 25 hanggang May 7 o 2 buwan na walang pasok sa Kongreso. Tapos po, June 3 hanggang July 23, isa't kalahating buwan po yan. At September 30 hanggang November 5, isa pang buwan. Hindi naman po yan kakulangan ng Kongreso dahil bahagi po yan ng kanilang tunay na trabaho. At kung talagang masipag ang mambabatas, marami dapat siyang magagawa sa lahat ng panahong yan na sana'y napabuti na rin nila ang kapalaran ng kanilang mga nasasakupan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.